Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pinuntahan nila Kim and Paula Avellino sa napaka-espesyal na araw mga kakimpaw. Yes! So saan nga ba yan? At ano nga ba tong tinuldo ka na finally ni Chinita Princess? So lahat ng yan ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan sa video natin ngayong gabing ito mga kakimbaw. Kaya kumapit lang po kayo hanggang dulo ng ating update. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So narito po ang comment ni Miss Dina La Fortesa. Magandang gabi sa iyo. Sabi niya rito, matagal na yung issue kay Bianca Yao. Noon pa dapat nilinaw ni Paolo at Bianca ang katotohanan sa issue. Noon pa, nakakapagod na ang laging issue ni Paolo sa mga babae. Tanda ba yan ng patuloy na hilig ni Paolo sa mga babae, lalo na kung may itsura? Dumadami ang bashers ni Kim mula nang tumambal kay Paolo. Paolo, kung dilulo lahat tungkol sa inyo ni Kim, please lang, tapusin mo na. Kung wala kayo ni Kim, edi wala. Totoo yung sinabi ng isang komentor na biglang nagsalita yung Bianca tungkol sa issue nyo dahil may movie kayo ni Kim. Mahal namin kayo ni Kim, Paulo, pero nakakapagod na ang laging issue mo sa iba't ibang babae. Please lang, iniwan mo na si Kim or si Kim ang hinihintay mong lumayo at iwan ka para ma-justify na hindi ka nang iiwan. Wala naman kayong relasyon ni Kim, kaya hindi nga kayo umaamin. Ayan, mukhang napapagod na si Miss Dina La Fortesa. Bakit naman umaabot tayo sa puntong to, no? Hindi naman siguro dapat umabot tayo sa gantong punto na kailangan na natin sabihan ng ganito si Kim at saka si Paula Avellino. Lalo na si Pau. Kasi sa totoo lang, never naman talaga pong mawawala ng intriga ang mga artista. Kahit kani-kanino yan ililink mga kakimpaw. Si Alden nga 'di ba, sinasabihang bakla, pero na-link din yan kay Bianca, kay Bianca Yao. Na-link din yan sa kung kani-kanino. Take note, single pa yon mga kakimpaw, o diba? So, paano pa kaya itong si Paula Avellino na may katandem, tapos napakalakas pa? Ay, di lalo nang ililink yan kahit kanino, yung mga issue na yan sa babae. Hindi nga natin alam kung totoo yan. Kasi sa totoo lang, kung totoo yung tungkol kay Bianca, bakit nai-issue din siya sa ibang babae? May Julia, may Janine, may Jane pa nga, 'di ba? Tapos mga kandidata, meron pang mayor. Ay naku, nakakaloka mga kakimpaw. Kung totoo kasi yung sa isa, wala na, hindi na siya maililink pa sa iba. Kasi totoo yung sa isa eh. Pero bakit pa iba-iba? Ang daming babaeng nililink sa kanya. Kasi hindi totoo yung isa. Kaya ililink ulit siya sa iba. Nalaman na hindi na naman totoo, ililink na naman sa iba. Yun lang naman po yung aking pananaw dito. And about to sa sinasabi niyong nag-comment na kaya lang nagsalita ngayon si Bianca Yao ay dahil iniingatan niya ang movie ni Kim and Paula Avellino kasi hindi pwedeng masira yan, kung hindi walang kita, 'di ba? Totoo rin naman yan mga Kim Paula, para bang martir ang peg nitong si Bianca na for the sake of Paula Avellino's career, talagang magsasakripisyo siya para hindi masira. Nautusan ng maayos si Paula Avellino. Tanda ko yun yung pagkakasabi na paalalahanan ng maayos si Paolo kung ano yung script. Kaya nagsalita siya ngayon sa relasyon na hindi naman daw talaga sila magjowa or wala siyang alam sa mga issues na binabato sa kanya dahil may movie si Kim and Paolo at iniingatan etc. ganyan.
Pero ang dali lang naman sabihin 'yan. Kasi 'di ba, puwede rin naman natin sabihin na dahil nga sa movie ni Kim and Paolo Avellino, kaya mayroon pong mga intriga at kung kani-kanino nililink si Paolo. Isa na yang kay Bianca para umingay, 'di ba? Kung, movie lang din pag-uusapan because good publicity and bad publicity, it's still publicity. Wala lang, share ko lang. Bahala kayo kung ano ang inyong, magiging, paninindigan at paniniwala hinggil dito. So, thank you so much po muli sa inyong komento, Miss Dina La Fortesa. Ingat po kayo palagi and God bless. Ngayon naman, tumako tayo sa ating mga balita ngayong gabing ito, mga kakimpaw na pag-uusapan. At unahin na natin ang tungkol nga po dito na naging mensahe ni Kim sa kanyang ex na kung saan ay nagkaroon nga po ng samot-saring reaksyon mula po sa mga netizens. Mayroong pumabor kay Kimin, sinabing that's the standard. Ganun talaga. Dapat meron tayong standard bilang babae para hindi tayo inaabuso, etc. And meron din naman pong hindi agree kasi ang tingin nila kay Kim Chiu, ang taas-taas ng tingin sa sarili. Tulad na lamang po nito mga kakimpaw, sabi dito, haha, maririnig nyo din sa kanya yan balang araw, hahaha. Wala rin naman balak balikan si Kim. Haha, kung ganyan lang din siya. Naakala mo siya lang ang nagmahal ng todo. Si Sian nga, kay Sian nga niya naranasan likawan sa bahay at padalhan ng mga bulaklak at mga pa-surprise. Haha. At si Sian lang din naman ang nagbigay sa kanya ng vacation sa ibang bansa. Hahaha. Mahiya naman parents ng ex niya. Kung palaging parinig na lang ang emote niya. Buti sana kung ang pinalat matinudi. Kung hindi pa na partner kay Kim, kilalang red flag din naman. Ha 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 ha. Ano ba history niya sa mga girls? Dami din naman dumaan dyan na showbiz girl. Sino ba dumaan na showbiz girl kay Paolo? Parang si LG lang naman at saka si Casey, no? Wala na akong ipapang nabalitaan mga kakimpaw. Mga link-link lang pero hindi naman talaga naging jowa ni Paolo. Si Bea hindi. Si Mamaha hindi. Si Janine hindi rin daw. So anong sinasabi nito? Ang daming dumaan din kay Paolo Avellino. And about naman sa sinasabi niya na kay Sian lang niya naranasan, malamang. Ilan lang ba naging jowa ni Kim? Dalawa lang. Na para bang ang dami ng lalaking dumaan kay Kimi, no? Kung makapagsalita, malamang. Wala na talagang iba kasi wala talagang iba. Sabihin na natin ganun sa una. Pero hindi po kasi pinanindigan. Kumbaga, na-wipe out ang lahat ng yun dahil wala namang planong pakasalan si Kim. At the same time, nanloko pa. So, bali wala lahat ng effort na yun kung iniputan pa rin niya si Kimi sa ulo. So, para saan ang lahat ng effort na yun? Pang palubag loob, pang sumbat, kasi ganto ganyan. Dapat ang mga bagay na yan ay ginagawa po ng binibigay ng bukal sa puso at hindi po isinusumbat. Kasi mahal mo kaso hindi nga kasi tunay na mahal. Kaya ayun, hindi man lang nagawa na mag-propose man lang kay Kim. And iniputan pa sa ulo. Like, ano ba yun? Kasi sa akin, para sa akin, nag-iintay na lang si Kimi kasi nasa 30s na rin siya ngayon. So maybe noon, oo, masasabi niyang hindi pa talaga kasi marami pa siyang gustong gawin. Pero ngayon na nasa 30s na siya, malapit na sa 40s, nag-iintay na yan ngayon. Syempre, ayaw niya lang pong magparinig. Pero hindi yun binigay ni Sian sa kanya. Talaga. So, makapagsabi na siya lang nagmahal ng todo. Nagmahal ng todo pero may isang sumuko. So, sino yung dapat talagang paringgan ni Kim? Di syempre siya yung sumuko Ang labo kausap. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito po sa anniversary ng
Kim Pao Lanchas and the Kim and Paula Avellino sa Discord ng Discord fam. Yes, kasama tayo dyan. And narito nga, shinare ko na yung video o yung picture, screenshot nila Kim and Paolo. Usually, hindi ko kasi sinishare pag nanggaling sa Discord. Kasi, nag-share din naman ang Quantum Films ng eksena. So, same lang din naman yung nasa car, same Kaya, shinare na rin natin. Hindi naman siya behind the scene or sila lang ang nakakaalam or tayo lang ang nakakaalam. Shinare na rin naman ng Quantum Films. Anyway, ayun na nga. Sa kanilang anniversary mga kakimpaw ng Discord fam, busy po si Kim and Paula Avellino sa shooting nila para sa A Perfect Marriage. So, ayan ha mga kakimpaw. Wala munang anniversary date. Wala munang expectations ng mga romantic date na yun kasi busy sina Kim and Paula Avellino. Simple date tulad na lang po nito. Basta importante magkasama silang dalawa. Yun mga kakimpaw. And ang pa-anniversary sa atin ng Kimpaw ay ang wedding ring na suot-suot ni Kim. Kahit alam naman natin na ito po ay wedding ring lang niya sa kanilang pelikula, iba pa rin sa pakiramdam. Para bang totoong wedding ring na nilang magsasawa yan. Charot. So, dyan lang po sila pumunta, mga kakimpaw, sa set, sa shooting nila. Kasi nga, busy. At ibigay na po natin yan sa kanila. Hindi naman kasi kinakailangan always tong bongkacious, diba? Tayo nagsiselebrate. And ito po ay, syempre, na kailangan nilang habulin dahil meron po silang deadline dyan, mga kakimpaw, para may time para mapaganda pa yung movie. And kung gusto nating mapanood sa sinehan, December 25 tong A Perfect Marriage, ibigay na natin nila Kim and Paula Avellino ang pagka-busy nila sa A Perfect Marriage or dito sa kanilang movie. Kaya wala mo ng date. Ito na muna ang date nila bilang magsasawa sa pelikula. Basta ako super excited na ako mga kakimpaw dito sa movie nilang dalawa na ito. Kasi makikita mo talaga in one picture lang ha. Grabe yung mukha ni Kim. Mata pa lang no. Makikita mo na yung emosyon, yung lalim, na para bang may istorya na agad na bubuo sa facial expression pa lang ni Kim. Mata-mata pa lang. Anyway, dumako naman tayo dito sa pa-crop top ni Kimi, pa-split ni Chinita Princess na OOTD sa Showtime nitong nakaraan. Kung saan nga, pansin na pansin po natin na flat ang tummy ni Kimi dito. So, hindi lumalaki mga kakimpaw. So, dito pa lang, for me, ay tinuldo ka na ni Kim Chiu ang mga intriga. Tapos na yan mga kakimpaw. At least ngayon, 'di ba? Binasag na ang mga dapat at kailangan pong basagin para makausad na ang lahat. Hindi kasi makausad-usad dahil kumakapit pa rin. Pero ngayon, ayan na, pinakitaan kayo ni Chinita Princess ng Chine. And kapag pinakitaan ng Chine, meaning fake news. Ayan, may pagiling-giling pa si Chinita Princess. O, 'di ba? So, yun lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod. Dati chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.